Mga kwento ni Thelmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lucas. Dito na ako ipinanganak at lumaki sa lalawigan ng Baybay, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang aking sariling karanasan. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng baryong aking tinitirahan bilang respeto na rin sa mga kababaryo ko. Naganap ito, dekada 90. Nasa edad 18 taon ako ng mga panahong ito. Minsan ay inaamin kong may pagkapasaway ako at matigas ang ulo. Hindi rin ako mapirme sa bahay namin. Kapag wala akong ginagawa ay halos nasa labas lamang ako ng bahay buong araw. Sa kadahilanang nabuburyo ako kapag nasa loob ng bahay lang. Minsan pa nga, buong maghapon akong nasa bahay ng mga kaibigan ko. At may pagkakataon pang inaabot na ako ng umaga. Kung kaya't palagi na lamang akong napagsasabihan ng aking ina. Ng mga panahong ito kasi, kapag binata ka ay sisiga-siga ka. Kumaga kahit sino na lamang ang binabangga mo, wala kang pakialam. At inaamin kong isa ko sa mga napapabilang sa mga binatang yon. Inaamin ko ring dahil sa katigasan ng ulo ko, ay hindi ako nakikinig sa mga ipinapayo ng aking ina. Sa tuwing pinapagalitan niya ako ay binabaliwala ko lamang ang mga sinasabi niya. Kung minsan pa nga ay sinasabihan ko siyang tumigil na sa pagtatalak dahil wala namang katuturan ang kanyang mga sinasabi. Magsasayang lamang siya ng laway dahil kahit kailan ay hindi ako makikinig sa mga sinasabi niya. Hahayaan niya na lamang ako sa mga gusto ko. Pinandidilatan ako ng mga mata ni Mama at sinasabihang paano kung may masamang mangyari sa akin. Dahil sa katigasan ng ulo ko na yon. Paano kung mapapaaway ako sa labas ng bahay? Hindi naman po mangyayari ang mga iniisip mo, Ma. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagkapraning mo. Minsang sagot ko pa sa kanya. Hindi ko na kasi mapigilang sagutin siya. Dahil iritang-irita na ako sa paulit-ulit na litanya niya nun. Halos tuwing inaabot ako ng madaling araw ay ganoon palagi ang sinasabi niya. Hindi siya titigil sa kakadaldal hanggat hindi napapagod ang bunganga niya sa pagsasalita. Ang buong akala ko ng mga panahong yon ay tama ang lahat ng mga pinaggagawa ko. Pero yun pala ay isa lamang maling akala. Isang araw, may nakaalitan akong matandang lalaki. Sa tansya ko noon ay nasa edad 80 anyos o mahigit na ang matandang yon. Hindi ko naman sinasadyang masagi ito sa paglalakad. Nagmamadali na ako ng mga oras na yon kaya hindi ko napansin ang matandang ito. Pupunta kasi ako sa bahay ng kaibigan kong nasa Karatig City noon. Dahil usapan namin magkakaibigang dumayo sa ibang baryo para makipag-inuman. Dahil sa inis ko, imbis na hihingi na sana ako ng paumanhin sa matanda, ay nag-init palalo ang ulo ko. Nagsalita ito ng kung ano-anong masama laban sa akin kaya sinagot-sagot ko ito at binara sa tuwing nagsasalita yon. Bulag ka bang bata ka? Kita mo nang may matandang naglalakad. Hindi ka naghinay-hinay. Galit pang wika sa akin ng matandang yon. Kasalanan ko pang nasagi ko kayo. Kung hindi kayo haharang-harang sa daan ko, hindi ko kayo nasagi. Tanda-tandaan niyo na, puro kabastusan yung lumalabas sa bibig niyo. Tugon ko nun. Ganyan na ba yung mga kabataan ngayon? Mga walang modo, walang respeto sa matatanda. Saad pa nito. Nakita ko ang panggigigil sa mga mata ng matanda habang marahan itong tumatayo. Kahit na nangangatog ang kanyang katawan na habang tumatayo, ay hindi ko talaga siya tinulungan nun. Pinairal ko ang kasutilan ko ng mga sandaling yon.
Sa susunod ho kasi, dapat hindi na kayo lumalabas-labas pa ng bahay. Kita nyo nang uugod-ugod na kayo at hindi na halos makapaglakad. Gala pa kayo ng gala. Wika ko pa sabay sinamangutan ng matandang yon. Patuloy pa rin ang bagsasalita ng matanda. Hanggang sa narinig kong nagwika ito ng, "Malulumpo ka rin. Pakatandaan mo yan." Malutong na salita sa akin ng matanda. Dahil sa narinig ko ay umakyat ang dugo ko sa ulo. At sa sobrang inis ko sa kanya, bukod sa nakakapirwisyo na nga siya sa pupuntahan ko ay kung ano-ano pa ang sinasabi. Hindi na ako nakapagpigil nun. Agaran ko na siyang pinatid at walang lingon-lingong. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa bahay ng aking kaibigan. Nang makarating naman ako ay nakasimangot pa rin ako. Tinanong ni Roy kung ano ang nangyari sa akin at bakit parang ang init raw ng ulo ko noon. Sinabi ko naman sa kanya mga nangyari. Inilarawan ko sa kanya ang itsura ng matanda at ang kasuotan nitong aakalain mong basurerong matanda yon. Saglit na natigilan ng kaibigan at napalatak. "Teka, parang kilala ko yung matandang tinutukoy mo ah." Anya. Sinabi niya pang parang taga-Karatig Barrio ang matandang tinutukoy ko. At base sa pagsasalarawan ko sa kanya, mukhang yon ang bantog na aswang na naninirahan sa Karatig Barrio. Hindi lamang umano aswang ang matandang nasagi ko, kundi kilala din ito bilang mangkukulam o mambabarang. Taas noong sinabihan ko siyang wala akong pakialam kung aswang man o mambabarang ang matandang nasagi ko. Dahil kailanman ay hindi ako natatakot sa mga ganoong klaseng kampon ng demonyo. Kahit anak pa siya ni Satanas ay hindi ako natatakot sa kanya. Gigil na gigil talaga ako noon. Natawa-tawa naman yung kaibigan ko. At para hindi na mas lalong uminit ang ulo ko ay iniba ko na lamang ang usapan. Sinabihan ko ang mga kaibigan kong pumunta na kami sa lugar na pagdadayuhan namin noon. Naging maayos naman ang araw kong yun, Sir Seth. Pero kinagabihan, nang naglalakad na ako pauwi ng bahay, may napansin akong itim na pusang nakasunod sa akin. Simula sa bahay ng kaibigan ko, hanggang sa pag-uwi ko ay hindi ako nilulubayan ng pusang yon. Kapag humihinto naman ako at nililingon ko ang pusa, humihinto din ito sa paglalakad. Umaangil at nagtataasa ng mga balahibo sa buong katawan na para bang nakahanda ako nitong sunggaban anumang sandali. Ano kayang nakain ng pusang to? Bakit kanina pa ako nito sinusundan? Sunod-sunod na tanong ko sa aking isipan. Nang nasa parting paliko na ako at walang kabahayan, ay nakalanghap ako ng napakabahong amoy. Napabuga pa ako ng hininga, sabay dura ng laway sa lupa. Nakakasulasok na napakabahong amoy ang nalanghap ko noon. Walang hiya. Ang baho naman. Bulalas ko pang saad sa sarili ko. Maya-maya pa, nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Nang makarinig ako ng mahihinang pagpagaspas ng mga pakpak. Kinakabahan ako noon. Para talagang may kakaiba sa paligid. Nagmadali na lamang akong maglakad. Makaraan lamang ang ilang segundo. Kumaripas na ako ng takbo pa uwi ng bahay. Sa kadahilan ng nararamdaman kong bukod sa pusang nakita kong nakasunod sa akin noon, ay meron pang ibang hindi ko mapaliwanag. Halos masira ako ng pintuan dahil sa lakas ng pagkatok ko. Malakas na tinawag ko ang pangalan ng aking ina at sinabihang buksan niya ako ng pintuan. Sandali lang. Tumigil ka sa pagkatok at masisira mo yung pintuan.
Rinig kong pabulyaw na wika ng aking ina mula sa loob ng bahay. Nang mapabuksan na niya ako ay agaran na akong pumasok at isinarang maigi ang pintuan na yon. Halos murahin ako ng nanay ko kung ano ba ang nangyayari sa akin at kulang na lamang ay wasakin ko yung pintuan na yon. Ganon din ang sinabi ng aking ama na halatang naalimpungatan nun. Tinanong nila ako kung saan ako nanggaling. Oras na naman ang gabi kong umuwi. Muli ay sinabihan nila akong tigil-tigilan ko na yung mga kalokohang ginagawa ko nun. Dahil kapag hindi nakapagtimpi ang tatay ko, baka tamaan na umano ako. Pigil na pigil ang ama ko sa galit nun. Samantalang ang aking ina naman ay tahimik na lamang. Pero alam kong nagpupuyos rin ito sa galit. Para hindi na humaba pa at hindi na mauwi sa pagtatalak ang aking ina, humingi ako ng tawad sa aking ama. Sinabi ko na lamang sa kanyang naiihi ako, kaya hindi ko sinasadyang magmadaling kumatok. Umuusok ang ilong na nagwika ang aking amang, kung naiihi umano ako ay dapat sa labas na ako ng bahay umihi nun. Para naman hindi ako nakakabulabog ng mga taong mahimbing nang natutulog. Sa susunod, kapag inulit mo pa yung ginagawa mo ngayon, sa labas ng bahay ka na matutulog. Wika ng tatay ko. Naglakad na ito papasok ng kwarto nila. Nang tingnan ko naman ang aking ina ay tahimik lamang siyang sumunod nang maglakad sa aking ama. Napabuga ako ng hininga. Pinahiran ang pawis kong sunod-sunod na tumatagaktak. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog na. Pahabol pang wika ng tatay ko nun. Umayon naman ako sa kanya. Kinakabahan pa rin akong tumugon at naglakad na ako papasok sa kwarto ko. Makalipas ang ilang araw, napapansin kong parang namamaga ang binti ko nun. Nung una ay para lamang itong kagat ng ipis. Namumula at namamaga na makati sa loob. Pakiramdam ko ay may insektong kumukutkot sa loob nun pero nung tingnan ko naman ito kung may sugat ba o kaya ay yung marka ng kagat na kahit maliit na butas man lang, wala akong makita. Naisip kong kung hindi kagat ng ipis, ay baka may kung anong maliliit na hayop lang ang kumagat sa binti ko. Marahil ay hindi ko lamang yun napapansin. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang tungkol sa namamaga akong binti. Dahil paniguradong sesermonan na naman ako ng mga ito. Lalong-lalo na ang nanay kong daig pa ang Armalite ko magsalita. Nag-uumpisa na naman itong magdaldal kapag nalaman nito ang nangyari sa akin. At malamang sa malamang ay uungkatin na naman ito ang mga kapanahunan pa ni Kopong-Kopong na mga ginagawa kong mali nun. Kung kaya't nangyari sa akin ang mga bagay na naranasan ko. Ganon kasi ang aking ina, Sir Seth. Kapag nagkamali ako o kaya naman ay dumaing ako sa kanya at sabihing may masama akong nararamdaman, tiyak, hahalongkatin niya na naman ang mga sinaunang pangyayaring mga nagawa kong kasalanan. Kaya naman hinayaan ko na lang muna yon at balik sa dating gawi. Puro ako barkada. Halos hindi na nga ako mautusan sa bahay namin dahil sa kakalakwatsa nun. Nakalimutan ko na rin ang minsang sinundan ako ng hindi pang karaniwang pusa at nilalang na hindi ko nakita kung ano. Natakot na kasi akong lumingon ng gabing mangyari sa akin yon dahil naisip kong baka mamaya ay kung ano nang nilalang ang nakasunod sa akin at bigla na lamang akong lapain o kaya ay dambahan. Gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Kahit na masakit ang binti ko at hirap na akong maglakad ay hindi ko yun iniinda. Hindi ko rin ipinahalata sa mga magulang ko. Nang sa ganon ay hindi nila malaman ang nangyari sa akin. Isang gabi, kasalukuyang natutulog na ako nang bigla akong nanaginip. Sa panaginip ko na yon,
ay may isang matandang lalaki ang may hawak ng malaking karayom. Tinutusok-tusok nito ang binti ko. Naririnig ko pang humahagikik ang matanda habang ginagawa niya yon. At talagang doon pa sa parting namamaga niya, itinutusok ang karayom na hawak-hawak nito. Napapahiyaw na ako sa labis na sakit sa tuwing bumabaon ang malaking karayom na ito sa binti ko. Humihingi na ako ng tulong at pilit na kumakawala mula sa pagkakagapos nun. Sinabi ko sa matandang itigil niya na ang ginagawa dahil nasasaktan na ako, pero tila ba mas lalo pang nasisiyahan ng matanda sa naririnig nitong pagmamakaawa. Kahit anong pilit kong tingnan ang itsura niya, hindi ko yun maaninagan. Napakadilim ng silid na kinahihigaan ko at tanging mga kandilang itim lamang ang siyang nagbibigay ng liwanag. Kung kaya't hindi ko makita-kita ang itsura ng matandang yon. Pero Sir Seth, pamilyar sa akin ang boses nito at para bang minsan na kaming nagkita at nagkausap ng matanda, pero hindi ko alam kung kailan o kung saan ko nakausap yon. Nakita ko pang mayat-maya ang pagsasalita nito ng mga lengguaheng hindi ko alam kung anong klaseng mga salita ba yung sinasabi niya. Pero ang masasabi ko lang, sa bawat salitang binibitawan ng matanda at iniihip sa katawan ko, ay para akong pinarurusahan ng isang batalyon. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan akong bubugin ng mga taong hindi ko makita nun. Pakiwari ko ng mga sandaling yon, hindi isang panaginip ang nangyayari sa akin. Dahil sa nararamdaman ko at nasasaktan ako sa bawat pagbaon ng karayom sa binti ko. Lalo na sa tuwing may binabanggit na katagang hindi ko maintindihan at iniihip sa katawan ko nun. Pupungas-pungas ako ng magising at sa pagising ko, Sir Seth, ay nakakarinig na naman ako ng mahihinang ingay sa taas ng bubungan ng bahay namin. Yun bang parang may kutsarang marahang itinututok sa babasaging plato. Ganon na ganon ang naririnig kong ingay nun. Maya-maya pa ay nakarinig na rin ako ng ingay sa silong ng bahay at parang ngipin yung pinapatunog. Nakakangilong pakinggan. Nakakapangilabot sa buong katawan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ng mga magulang ko. Nag-uusap ang mga ito. Naririnig din pala nila ang nadinig kong ingay sa labas ng bahay. Nagalit pa ang aking ama at hinahanap ang buntot ng pagi nun. Tinanong niya pa ang aking ina kung nasaan ang buntot ng paging isinabit niya sa may bintana. Sinabi naman ng aking inang itinabi niya yon sa loob ng kanilang kwarto. Akin na yung buntot ng pagi. Dalian mo at baka makatakas pa ang aswang na yon. Wika ni tatay. Kahit na nagngingit-ngit ang binti ko ay marahan akong bumangon at lumabas ng silid. Mabuti naman at nagising ka, Lucas. Halika't samahan mo akong lumabas ng bahay at hahanapin natin yung aswang na yon. Wika sa akin ng aking ama at agad na iniabot sa akin ang 2x2 na kahoy. Matapos may abot ng aking ina ang buntot ng pagi, ay kaagad nang lumabas ng bahay ang aking ama. Iika-ikang sumunod naman ako sa kanya. Pagkalabas nga ng bahay ay tinanaw ko ang bubungan namin noon, samantalang si tatay naman ay sinilip niya ang silong ng bahay. Mataas ang buwan ng gabing yon, kung kaya't maliwanag ang buong paligid. Hindi kami nangangapa sa dilim kahit wala kaming dalang flashlight. Alam kong dito lang yon. Dito ko naririnig kanina sa silong ng bahay ang mahihinang pag-atungal ng hayop na yon.
Napapalatak pang wika ng aking ama. Napapailing. Dahil noong silipin niya ang silong ay wala siyang nakitang kahit ano. Ni bakas ng nilalang o kaya'y hayop ay wala siyang nakita nun. Pa, tingnan mo. Mahinang sabi ko sa aking ama. Itinuro ko ang niyog na lumagpas lamang ng bahagya ang katawan sa may bubungan ng bahay namin. Para kasi akong may nakitang kung anong nakadikit sa kalagitnaan ng katawan ng niyog na yon, na tila bayawak na nakakapit. Noong titigan namin ang puno ng niyog, halos lumuwa ang mga mata ko at sunod-sunod ang kabang nararamdaman ko nun. Sa kadahilan ng nakita kong hindi bayawak ang nakakapit sa katawan ng niyog, kundi isang taong nanlilimahid sa langis ang nakayapos. Napamura ang aking ama at nagsabing yun na umano ang aswang na nakikita namin. Napatingin naman ako sa aking ama at noong ibalik ko ang paningin sa taong nakayapos sa puno ng niyog, wala na yon. Sa halip ay nakita ko ang napakalaking ibong aakalain mong malaking paniki ang nakakapit. Malalapad ang mga pakpak nito. Nagbabaga ang mga matang mabalasik na nakatitig sa gawin namin nun. Napamura si tatay. Sinabihan niya akong ihanda ang sarili. Dahil mukhang mapapalaban kami kung sakali mang bababa ang nilalang na nasa puno. Pilit na nilakasan ko ang aking loob at hindi inaalis ang tingin ko sa nilalang na yon. Nakita ko itong marahang gumagapang pababa habang humuhuni ng nakakapanindig balahibo. Panay na ang pagmumura ng aking ama at sinabihan niya akong umatras na muna kami. Pumalik na kami sa loob ng bahay dahil napakalaki ng buwan. At tiyak kapag ganon ay napakalakas ng nilalang na yon. Walang-wala kaming panama doon. Maliban na lamang kung isang albularyo o manggagamot ang kakalaban umano sa nilalang. Dali na, bilisan mo na maglakad. Magmadali na tayong bumalik sa loob ng bahay bago pa man makababayang nilalang na yan. Kaagad naman akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Sumunod naman ang aking ama at pagkapasok nga namin ay nagmadali nang isinara ni nanay ang pintuan nun. Kamuntik na akong atakayin sa alterpisyon sambit ni tatay habang hinihingal at marahang tinapik-tapik ang dibdib niya. Dali-dali namang kumuha ng tubig ang aking ina. Inabot kay tatay nun. Sinabihan niya itong uminom ng tubig para maibsan ang hingal na nararamdaman. Matapos niyang uminom ng tubig, inutusan niya akong kumuha ng asin at bawang. Magsaboy umano ako ng asin sa labas ng bintana at pintuan nun, at magdiktik ako ng mga bawang at ilagay ko rin sa bintana at pinto. Sinunod ko ang utos niya. Pagkatapos kong gawin ang iniutos ng aking ama, ay nakiramdam na muna kami sa buong paligid nun. Panaka-naka ay nararamdaman namin ang mga yabag ng paa at para bang may kung anong hayop ang nagpapalakad-lakad sa labas ng bahay at nagpapatunog ng ngipin na para bang ikinikiskis. Bukas na lang, kukuha ko na makabuhay at isabit ko sa bakuran ng bahay. Nang sa ganon, hindi na makapasok sa bakuran yung bahay ng impaktong yon. O kung sino man na yon, sambit ni tatay. Nang gabing yon, hindi kami nakatulog ng maayos. Kinabukasan naman ay napasama ang aking amang maghanap na makabuhay. Tulungan ko raw siya para malagyan na ng pangontra sa aswang ang bakuran namin para wala nang nilalang na makapasok nun. Noong nangunguha na kami ng pangontra,
ay tinanong ako ng aking ama kung ayos lang ba ako. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang ayos lang. Sigurado ka ba? Bakit kanina pa kitang napapansing iika-ikang maglakad? Kunot noong saad niya pa. Ayos nang huwa ko pa. Medyo pinulikat lamang ako kaya iika-ika ako maglakad. Tugon ko at pilit na hindi ipinapahalata ang sama ng pakiramdam ko noon. Nang mga sandaling yon ay napakainit na ng hininga ko. Parang inaapoy na ako ng lagnat. Masakit na rin ang ulo ko at ngulngul na masyadong binti ko noon. Tiniis ko lamang yon hanggang sa natapos na nga naming lagyan ng pangontra sa aswang ang bakuran ng bahay at ang mga bintana at pintuan. Sa paglipas ng mga araw, nawalan na ako ng ganang kumain. Ang gusto ko na lamang ay magmukmok sa kwarto at matulog. Dahil sa sakit na nararamdaman, nakita kong unti-unti nang lumaki ang pamamaga ng binti ko at walang pag-aalinlangang pumutok yon. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugong nagmumula sa binti ko na yon. Napapangiwi na lamang ako sa sobrang pananakit at pilit na itinulog ko na lang para maibsan ang pananakit na nararamdaman. Isang gabi, muli ay nanaginip na naman ako. Pero sa pagkakataong yon, grabe na ang panaginip ko. Hinahabol umano ako ng isang maitim na nilalang. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon. Pilit na hinahabol ako't lalapain. Iyak ako ng iyak sa panaginip ko at humihingi ng tulong. Isang sampal sa pisngi ko ang nagpagising sa akin. Nang magising ako ay nakita ko ang aking ina na nag-aalala habang may hawak-hawak itong tsinelas. Nagwika siyang binabangungot tumano ako at kanina pa nila ako ginigising. Pero hindi ako magising-gising nun. Kaya ang ginawa ng aking ina ay kumuha siya ng tsinelas at isinampal yun sa akin. Ayon kasi dito, kapag binangungot ka at hindi ka magising kahit anong gising nila, kailangan umanong sampalin ka ng tsinelas o kaya naman ay buhusan ka ng malamig na tubig. Yun umano kasi ang mga pamaiin ng mga nakakatanda nun. Pupungas-pungas akong napabalikwas ng bangon. Ang buong akala ko talaga noon ay mamamatay na ako. Mabuti na lamang at ginising nila ako. Pinagkape muna ako ng aking ina para mahimasmasan mula sa bangungot. Habang nagkakape kami, ay tinatanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Wika niya pa, napapansin niya umano na ilang araw na akong balisa. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay at palagi na lamang akong nagkukulong sa kwarto ko. Kapag naman sinusubukan niya akong kausapin, ay hindi niya magawa-gawa. Dahil sa tuwing tinitingnan niya ako ay may kung ano ang pumipigil sa kanya. Hindi ko rin alam, Sir Seth, kung ano ang nangyayari sa akin noon. Nung mga nakaraang araw kasi bukod sa inaapoy ako ng lagnat, ay may mga napapansin akong insektong gumagapang sa paa ko. At kung minsan ay may nakikita akong matanda sa hindi kalayuan na nagmamasid sa akin noon. Alam mo anak, kung may problema ka man, sabihin mo sa amin ng papa mo. Kahit na palagi ka naming pinapagalitan, nakahanda naman kaming makinig sa'yo. Ano, may problema ka ba? Malumanay na tanong ng aking ina noon. Hindi ko alam kung anong isasagot sa aking ina. Natatakot akong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang nangyari sa akin nitong mga nagdaang araw. Baka kasi masamain nila kapag nalaman nila ang nangyari, o kaya naman ay sisihin na naman ako kung bakit ko yun naranasan. Sinabi ko na lamang sa kanilang wala akong problema. Ayos lang ako. Huwag silang mag-alala dahil wala naman akong pinoproblema. Sadyang wala lang talaga ako sa hulog na lumabas ng bahay.
Nagwika naman ang aking amang baka kaya hindi ako lumalabas ng bahay noon. Dahil sa may nakaalitan ako o kaya naman ay isa sa mga kaibigan ko ang nakaaway ko. Mga ganong sistema lamang kasi ang naiisip nila noon. Dahil ako ang tipo ng taong hindi mapirme sa loob ng bahay. Kaya napakahimala umanong ilang araw akong hindi lumalabas noon. Wala nga po akong problema, ma, pa. Ayos lang po ako at wala akong kaaway o kaya naman wala din naman akong nakaalitan dyan sa labas ng bahay. Siya, sige. Kung talagang wala kang problema o kung ayaw mo mang sabihin sa amin kung anong nasa sa loobin mo, maaari ka nang bumalik sa silid mo at magpahinga na. Anya pa ni Papa. Inubos ko na ang kape at bumalik na ako sa pagtulog. Naging payapa ang tulog ko ng gabing yon. Hindi ako binabangungot o dinalaw man lamang ng matanda sa panaginip ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang umaga, akmang tatayo na ako mula sa aking pagkakahiga. Pero kahit anong pilit kong bumangon, ay hindi ko maigalaw ang dalawang paa ko. At sobra na yung namimilipit. Hindi ko napigilan ang sakit na nararamdaman. Napasigaw na ako noon. Tinawag ko ang aking ina para humingi sa kanya ng tulong. Dahil hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin at kung ano ang gagawin ko. Nag-alalang nagtanong ang aking ama kung anong nangyari. Nang makapasok na sila ng aking ina sa loob ng kwarto. Luwa ang sinabi ko sa kanilang hindi ko maigalaw ang mga paa ko dahil sa sobrang sakit nun. Para akong namumulikat na may kasamang pagngulngol. Dahil nangangamatis na sa pula, ang mga butlig na animoy, mga pigsang nagsipagsulputan sa binti ko papunta sa hita ko. Mang sakit po. Hindi ko na po kaya yung sobrang sakit. Luwa ang daing ko sa aking ina nun. Agad namang tiningnan ng aking ina ang bitbit ko at nakita kong nanlaki ang mga mata niya. Matapos alisin ang kumot na nakatabon sa binti ko dahil sa sobrang namamaga na ito at parang konting sagi na lamang ng matutulis na bagay ay puputok na. Diyos, kang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan yung binti mo? Sambit ng aking ama sa akin. Napasingap at napahawak naman sa bibig ang aking ina't hindi makapaniwala sa nakita. Sinabi ko sa kanila ang akala ko noon na pigsa o kaya ay kinagat lamang ng ipis ang binti ko. Kaya yun namamaga. Hindi ko naman inaasahang mas lalo palang lalala ang ganong sitwasyon. Bakit hindi mo naman sinabi sa aming may dinaramdam ka na pala? Bakit hinintay mo pang umabot sa ganyang sitwasyon? Maghahalong pag-aalala at galit ang nararamdaman ko sa tanong ng aking ina. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko naman talaga alam ang magiging kahihinatnan ng nararamdaman ko noon. Hindi na naituloy ng aking ina mga sasabihin niya dapat. Dahil sa agaran na siyang pinigilan ni tatay at sinaway. Sinabihan siya nitong wag na munang manermon dahil nangyari na nga ang nangyari noon. Mas mainam umano na dalhin nila ako sa pagamutan para matingnan kaagad ang kalagayan ko. Kesa magtatatalak si nanay doon. Kinatanghalian nga. Dinala ako ng aking ina sa pagamutan. Nang tingnan na ng doktor ang binti ko ay sinabi na lamang nito na may pilay ako kaya namamaga noon. Marahil ay may nakain lamang umano akong pagkaing hindi iyang kung kaya't nagkaroon ako ng allergy sa binti. Niresetahan ako ng pagtanggal ng pamamaga at sugat. Pagka-uwi namin ay tumawag naman ng albularyo ang aking ama. Kung hindi nyo kasi na itatanong, mapamahiin ang aking tatay, kaya hindi siya kumbinsido sa sinabi ng doktor.
Mas mabuti na umanong nakakasiguro kesa hintayin pang mas lalong lalala ang nangyari sa akin kung sakali mang hindi epektibo ang mga nireseta ng doktor sa akin. Sinabi naman ni nanay na si tatay na umano yung bahala nun. Ayos lamang sa kanya kung patingnan ako sa albularyo dahil hindi naman siya tutol sa suhestyon ng aking ama. Pinuntahan nga ng aking ama ang malayong kamag-anak naming albularyo. Sinabi niya rito ang tungkol sa nangyari sa akin at sinabi niya rin ang ilang gabing pagpaparamdam ng aswang. Pagdating sa bahay ng albularyo, naglitanya na naman ang aking ina dahil nag-umpisa na naman itong mag-ungkat ng nakaraan habang pinapagalitan niya ako. Panay pa ang paglalakad niya at paruot pa rito. Napakapasaway mo kasing bata ka. Hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Kaya yun nangyari sa'yo. Muli ay sinaway siya ni tatay at sinabihang tumigil na dahil hindi naman nakakatulong ang ginagawa niyang pagtatalak nun. Mas mabuti pa umanong maghanda na lamang si nanay ng pagkain nun. Para pag mamaya natapos na ang gamutan ni Tiyong ay makakain na siya. Nakinig naman si nanay at agaran na itong naglakad papunta sa kusina. Inumpisahan naman akong gamutin ng albularyo. Matapos niyang mailatag ang mga laman ng aparato na bit-bit niya nun. Dumampi pa lamang ang daliri ng albularyo sa namamaga kong binti. Napamura na ito. Sunod-sunod na umiiling-iling. Grabe yung nakabangga mo, iho ah. Hindi to basta-basta. Napakunot noo ako noon at nagtanong kung ano ang ibig niyang tukuyin na kabangga ko. Wala naman kasi akong naaalalang may nakabangga ako nitong mga nagdaang araw. Hindi mo ba alam na ang may gawa sa'yo nito? Isang malakas na aswang? Isang batikang aswang ang pamilya ng taong binangga mo. Saad ng albularyo. Sinabi niya na alam niya kung saan naninirahan ang aswang na tinutukoy niya. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig tukuyin ng albularyo. Kaya nagtanong ulit ako sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihing nakabangga ko noon. Wala talaga kasi akong naaalalang may nakabangga ako noong mga panahon na yon. Tumahimik sandali ang albularyo at nakikita kong nakayuko siya habang umuusal ng orasyon na para bang may kinakausap. Nung matapos na siya sa ginagawa ay tiningnan niya ako ng maigi nun. Ikaw naman kasing bata ka. Bawas-bawasan mo yung katigasan ng ulo mo at palasagot. Imbis na humingi ka ng tawad dun sa nasagi mo, pinatid mo pa yung matanda. Ayan tuloy yung nangyari sa'yo. Binigyan ka ng leksyon. Minarkahan ka ng aswang. Binarang ka pa. Dahil sa narinig kong sinabi ng albularyo, doon pa lamang ako naliwanagan. Bumalik sa isipan ko ang tungkol sa matandang sinagot-sagot ko nitong nagdaang araw. Ang matandang yun pala ang may kagagawan sa nangyari sa akin nun. Biglang kumabog ang aking dibdib. Natakot-takot, hindi na alam ang gagawin nun. Naalala ko kasi ang mga pinagsasabi ko sa matanda. At alam kong kahit baliw na aso yata ay hindi kayang lunukin ang mga masasakit na salitang binitawan ko. Nag-aalalang tinanong ko ang albularyo kung kaya niya ba akong pagalingin o alisin ang kung anumang marka ng aswang at barang na sinasabi niya. Diyan sa tanong mo kung mapapagaling ba kita, sagot ko dyan oo. Pero hindi kita gagamutin hanggat hindi ka humihingi ng tawad doon sa matandang ginawan mo na masama. Uwi ka na manggagamot. Nagulat naman ako sa sinabi ng albularyo at sinabi ko sa kanyang paano ako hihingi ng tawad doon sa taong nasagi ko. Gayong hindi ko naman alam kung saan siya nakatira.
Kaya malabo ang sinasabi niya bago ako gamutin na humingi muna ako ng tawad doon sa ginawan ko ng masama. Ayon sa kanya ay kailangan ko umanong magtanda dahil hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa init ng ulo at sa mga masakit na salitang lumalabas sa bunganga ko. Mamayang 5:00 umano ng hapon, pupunta umano kami sa bahay ng taong pinagsalitaan ko at ginawa ng masama. Humingi umano ako sa kanya ng tawad bago niya ako gagamutin. Nagpahanda ng bisayang manok at itim na baboy ang albularyo. Yun ang magiging kabayaran namin, kapalit ng gagawing pagbaklas ng aswang ng marka at barang na ibinaon sa katawan ko noon. Naghihimutok man sa galit ang aking ina, ay wala itong nagawa kundi sundin ang sinabi ng albularyo. Kesa naman ako ang bawian ng buhay, kung hindi ko umano maibibigay ang kahilingan na yon. Noon ngang sumapit na ang nakatakdang oras ng usapan sa pagitan ng albularyo at ng aswang, marahan na akong binuhat at isinakay sa kulong-kulong na motor. Dadalhin ako ng albularyo sa bahay ng taong ginawan ko ng hindi maganda. Yun ang naging usapan. Nasaktan ko umano ang damdamin ng matanda. Mabuti na lamang umano at napakiusapan siya ng albularyo na huwag akong patayin. Kapalit ng mga alay na hayop, aalisin niya lahat ng yon. Matapos niyang magsalita ay hindi na ako umimik pa. Ilang oras naming binaybay ang daan papunta sa liblib na lugar. At sa pakiwari ko ay parang nasa kaduluduluhan na yata kami ng probinsya. Napakaliblib na ng lugar at halos wala ng kabahayan. Saktong pagdating namin sa lugar na yon, madilim na. Nang makapasok na kami sa baryong sinasabi ng albularyong baryo ng mga mambabarang at aswang, napansin kong puro mga naglalakihang puno ang nasa gilid ng daanan. At bawat kabahayan ay may kanya-kanyang mayayabong na puno. Tanging liwanag ng sulo sa labas ng bawat bahay ang siyang nagbibigay liwanag sa dinadaanan namin ng gabing yon. Nagtanong pa ang aking ama kung bakit ganong oras kami pupunta. Nakakatakot at higit sa lahat ay napakadelikado. Baka mamaya ay bigla na lamang kaming tambangan ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Malaking tiwala ko sa matandang nakausap ko. Hindi siya gagawa ng hakbang na ikakasira ng usapan naming dalawa. Tugon ng albularyo. Tahimik lamang akong nakikiramdam sa buong paligid. At kahit na takot na ako ng mga oras na yon, hindi ako nagpahalata. Maya-maya pa ay napansin kong parang may sumusunod sa aming isang malaking kulay itim na ibon. Mula sa bungad ng aming pinasukan ay hindi humihiwalay sa amin ang ibong itim na yon. Ilang sandali pa ay inutusan na ng albularyo ang aking amang ihinto ang minamaneho nitong motor. Nasa tapat na umano kami ng bahay ng matandang yon. Natanaw kong bumukas ang pintuan ng bahay na natapatan namin at may dalawang lalaking may nakakatakot ang presensya na lumabas. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway at hindi ako makatingin ng diretsyo sa dalawang yon. Kagad na akong binuhat ng aking ama at ipinasok sa loob ng bahay at pagkahiga ko sa mahabang upuan ay doon ko nakita ang matandang pinagsalitaan ko ng hindi maganda at sinagot-sagot ko noon. Luhaang umingi ako ng tawad sa matanda. Sinabi ko sa kanyang hindi ko na uulitin ang maling nagawa ko at pinapangako kong babaguhin ko na ang ugali ko at gagalangin ko ang mga nakakatanda. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Hindi na po ako uulit.
Paulit-ulit kong sabi nun. Hindi ito umimik. Bagkos ay matalim lamang ako nitong tinitigan. Ang buong akala ko talaga ay hindi na ako makakauwing buhay. Ang akala ko ay doon na ako mamamatay dahil ni isang salita ay wala akong narinig mula sa matandang yon. Maya-maya ay may nakita akong may inuusal na orasyon ng matanda. Inihip nito sa binti ko, nilawayan niya ang kanyang palad at ipinahid sa binti ko yon. Nakaramdam ako ng pandidiri sa ginawa ng matanda pero tiniis ko yon. Pikit matang hinayaan na lamang ang matanda sa ginagawa niya. Makaraan lamang ang ilang minuto. Naramdaman kong parabang may hinuhugot na sinulid mula sa ilalim ng namamaga kong binti. At pagkatapos ay walang ano-anong bigla na lamang bumuluwak ang napakaraming likidong kulay dilaw nun. Nakita kong halos mapuno na ang 2 baon ng niyog na walang mata bago nawala ang likidong kulay dilaw sa binti ko. Inisa-isa pa yon ng matandang pahiran ng laway niya habang patuloy lamang sa pag-uusal ng mga katagang buhay. Nang matapos na ito sa ginagawa, ay sinabi na nitong magpapahinga lamang ako ng 3 araw at kusang mawawala na ang marka ng pambabarang na ginawa sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya at muli ay humingi ng tawad nun. Sa pagkakataong yon ay nakita kong ngumiti na ang matanda at sa garalgal na boses ay pinayuhan niya akong ayusin ko ang buhay ko. Huwag puro barkada at yabang ang pairalin dahil kahit kailan ay walang napapala ang magiging isang mayabang at palabarkada. Pasalamat ka. Mabait ang matandang nakabangga mo. Kung iba pa yan, baka nakaburol ka na ngayon. Anya ng albularyo sa akin nun. Pagkatapos akong gamutin ng gabing yon ay hinatid kami ng matanda hanggang sa bungad ng baryo. Nang sa gayon ay ligtas kaming makauwi. Sa kadahilan ng gabi na at baka masundan pa kami ng ibang aswang at yariin kami sa daan. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan na akong gumaling. Nakakalakad na ulit. Sinunod ko ang payo ng matanda na baguhin ko na ang magaspang kong pag-uugali. Hindi na rin ako naglalakwatsa pa kapag may libre akong oras, ay tumutulong na lamang ako sa pag-aasikaso ng bahay. Natuwa naman ang mga magulang ko at palagi pa nila akong binibirong mas nakakabuti pala umano sa akin ang nangyaring yon. Dahil sa hinaba-haba ng paglilita niya ng aking ina, ay ang matandang aswang na mambabarang lang pala ang makakapagpabago sa akin. Tanging ngiti na lamang ang naging tugon ko sa kanila at hindi na rin ako sumagot ng pabalang. Dahil natatakot na akong baka bigla na lamang bumalik ang mga tumutubong parang pigsa sa binti ko. Kapag sasagot-sagot pa ako ng pabalang sa aking mga magulang.